Ito po yung kwento ng liberation ng Kauswagan. Pinull out po yung unit namin from Palawan kasi nagpakita ng alam mo yung MILF nung araw, nagpakita sila ng signs of aggressiveness, no? Kinontrol na nila yung Narciso Ramos Highway, and then nag-fortify na sila ng mga kampo nila na kailangan namin kailangan i-pull out yung unit namin para ma-contain yung balak nila na nag-apply sila for belligerency status sa Malaysia, no, doon sa OIC at that time. So we were trying to move fast, no, dahil pagdating namin ng Cagayan de Oro, nagbababa kami ng gamit. And then nung brini-brief na kami ni General then Colonel Ray Ardo, no? Lieutenant Colonel, siya yung operations officer ng 4th Infantry Division. Ang division commander noon was General Simatu. So habang nagbi-brief na ganyan, ring ng ring yung phone ni Colonel Ardo. And then di na-interrupt siya sa pagpipresent ba ng yung situation update para sa May konti, lumapit na siya kay General si Matu. Ang naririnig ko lang sa usapan sir, na-overrun na yung mga detachment natin. At bumaba na yung mga MILF. At that time, yung Baluwi Airport hawak na ng MILF. So sabi ni General Simatu, Chodi, sabi niya, referring to the late General Chodosyo, sabi niya, sino ang pwede natin na i-dispatch kaagad? Ang sabi dahil nakatingin naman sila sa akin, so I volunteered, sir, ako na lang mauna. So ngayon, ako yung naunang pinadala nila, that was March 17, no? Bale, 16 pala ito, March 16. Kasi 17, ito na yung liberation ng Kauswagan, no? So, March 16, lakad na kami. Nung pagdating namin na Ditukalan, sinalubong ako ron ni ni then Colonel Bagasin. Sabi niya, Ariel, yung MILF na andyan sila sa Baluwi Airport. So, pwede ba, may tropa ka naman, bahala na kayo. So sabi ko, sir, wala akong mga baterya, wala akong baterya sa radyo, bigyan kita. So binigyan niya ako, ang dami. Yung company ng the late Lieutenant Javier, ang dinispatch ko. So na-recover namin kaagad yung Baluwi Airport. So nagpahinga kami. May konti, sa umaga, maingay yung radio namin. Yun pala, diversionary lang yung ginawa ng MILF doon sa pagkuha nila ng Baluwi Airport. Yun pala, tinake over na nila yung Kauswagan Municipality. So, pag take over nila ng Kauswagan Municipality, yung 1st Marine Battalion ko, na andito ngayon sa Iligan, sa may papuntang Marawi. Hindi kami makakross naman papuntang Malabang, Lanao del Sur, dahil hawak na rin ng MILF yung Pantar Bridge. So since ang 4th Marine Battalion, yun yung naandun ngayon sa Cagayan de Oro na hindi pa na-move, siya muna yung minove nila muna para papunta na ng Kauswagan. Tapos after na ma-drop sila doon, ako naman nung kinuha na, tapos dire-diretso na kami. Ngayon, pagdating ko ron sa Kauswagan, bago papasok kami sa munisipyo na yan, sa kanan, doon ko pinadeploy yung 4th Marine Battalion para sa shoreline naman sila magmamaneuver, no? Pero at that time, yung ibang tropa ni then Major, no? Then Major Febiar, naipit naman sila sa ospital doon sa Kauswagan, yung community hospital nila doon. So but eventually, nung nagmaneuver yung 4th Marine Battalion, na-rescue na sila. So ngayon, kami na papupunta ron sa mismong munisipyo na.
pakaway-kaway yung MILF ba, nagwe-wave ng flag kasi they were expecting na makikipag-negotiate kami. Gaya nung mga nauna na kinuha nila, inoccupy nila yung isang munisipyo, and then dumarating sa standoff, marami silang concessions na nakukuha. Nung dumating kami ron, pagdating ko na yung may isang platoon, yung 4th Marine Battalion na naligaw ba, siya ang unang naka-occupy nung munisipyo. No, yung unit ko naman, yun ang nag-rescue nung 329 na hostages na hinawakan, na hawak ng mga MILF. So kwento nga nung isa ni nung naging police lieutenant, police major nag-meet kami sa Cagayan de Oro, sa Dumaguete. Sabi niya, sir, bata lang ako noon. Nung matapos yung putukan sa labas ng gym, ang unang kinuha ninyo yung pamilya ko, nilipat ninyo sa simbahan. So, doon namin na-liberate yung kauswagan noong yung nagkakaway-kaway na gano'n ng mga MILF. Akala nila, matatakot kami o magne-negotiate sa kanila. Hindi. Pinaputukan namin ng yung 105 nung B300. Nagtakbuhan na yung mga MILF. No. So, kinagabihan, dumating sila General Simatu, tapos the following day, eto na. Meron na kagad conference kami. So, eto na yung 18 na nung sabi nila, Ariel, we should maintain the momentum. So, I was asking ba na kahit man lang makapagpahinga kami, kahit na isang gabi lang, kung saan makapaligo kami, makapaglaba kami ng mga madumi namin ng gamit, Hindi kami pinagbigyan. Ang sabi nila, we must maintain the momentum. So ako na naman ang pinadala, no? At yung unit nung na late Lieutenant Javier, follow on lang. So I only had 2 rifle companies, no? Kasi yung isang company namin naandun sa Balikatan. So dalawa lang yung rifle companies na ang dala ko all in all, kuminsan na kukumpuse ako, akala ko 119, yung pala 117 lang kami. No, 117 na personnel. Karamihan doon yung sa headquarters na company mga cooks, drivers, alam na ninyo yung kasi kulang kami sa manpower. So sila yung dala-dala ko. Lumakad ako after lunch. Ngayon, nung gabi na, mga alas 6, eto na. Akala namin malayo pa yung kampo. Yung pala halfway na andun na kami. Tinambangan na kami. So nag-start na yung firefight. Umpisa ng alas 6 ng gabi ng March 18. So magdamag yan, na pukpukan, lahat. Nagtutumbahan na yung mga tao ko. Narinig ko na lang sa likod, si Lieutenant Javier, tinamaan na. Yung katabi ko, si Sergeant Moscoso, at saka yung isa, natumba na. Akala ko nananaginip lang kasi puyat kami. Yung pala, umahagok na kasi tinamaan na. Yung nasa tabi ko, na tinamaan yung likod niya, paghawak ko, warat din yung likod niya. So, yung radyo na nasa harap, hindi na rin na Ngayon, yung close in ko, sabi niya, si Sergeant Cantor, sabi niya, sniper din to, Sir, compromise na tayo kasi inuupakan tayo ng sniper. So, pagtayo ko, I have to move from one coconut tree to another kasi compromise na ako . So, takbo ko, inuupakan ako, takbo uli, upak naman. Hanggang sa yung Special Operations Platoon ko na nasa forward na. Hindi alam nung mga MILF na-compromise na rin sila kasi yung machine gun nest nila na-identify na yung exact location ng mga forward troops ko na yung Special Operations Platoon ko. They called for
a close artillery support. Why? Kasi yung kababaril ng sniper nila sa akin, na patakbo-takbo ko from one coconut tree to another, yun na nagbigay nag-compromise ng posisyon ng sniper nila. So pagputok na ganyan, sumigaw na sila ng Allahu Akbar. So meaning, may mga casualties sila. But just the same, magdamag na putukan pa rin yan. Pag umaga na ganyan, we haven't moved kahit na 50 meters lang. Wala talagang ano. We were pinned down. May konti, kung hindi pa ako gagalaw, hindi ako magde-decide na gagalaw na kasi yung mga tropa ko, they were in shock. Yung kalaban namin sa Palawan, CPP and PA, hindi kami makagamit doon ng mga cruiser weapon. Dito, yung cruiser weapon namin na hindi rin namin na i-test fire, gaya nung 90RR naputol yung lanyard, hindi pumutok, di ba? Tapos yung ibang mga cruiser weapon namin na hindi namin hindi rin ganun ka-accurate na yung mga tropa. So they were in shock. Tumayo ako, I stood up, sabi nung NCOIC ng armor units namin, kasi may mga tangke kong dala nun, sir, sabi niya, pwede ho ba na umatras na kami kasi crippled na po yung mga armor natin. No? Hindi namin maikot yung turret, tapos naubusan na sila ng bala. Ang sabi ko, flat yung mga gulong, ang sabi ko, wag mong gagawin yan kasi pag nakita kita, babarilin kita. Wag mo kaming iwan dito kasi ikaw na lang nagbibigay sa amin ng proteksyon. So ang ginawa niya, hindi na siya umalis pero gumalaw siya na ganyan, tinakpan niya yung isang tangke, meron silang compressor, hinanginan yung mga gulong, pagtakbo na, ikot. So gano'n ang itsura. Habang ako, pagtayo ko na ganyan, nakita ko ng mga ibang tropa, yung iba natadyakan ko pa na para lang mawala yung para magising lang sila, nagtayuan na sila. So inuupakan namin yung mga coconut trees kung saan nakikita namin yung mga snipers din na kalaban naglalaglagan. By sunset, eto na. Nakubkob na namin yung Camp John Mack, no? Tumawag ngayon yung the late General Chodosio, sabi niya, Ariel, ang dami namin narinig na kwento sa mga tropa mo kung paano yung ginawa mo na naging you were decisive, pinain mo yung sarili mo para lang ma-identify yung machine gun nest. And wow, ibang ginawa mo yung pantinyente. You were a battalion commander, no? Normally hindi na ginagawa yan ng isang senior officer, no? A battalion commander at that. So nag-usap kami ni General Simato, I'll be recommending you for the highest award, the Medal of Valor. Well, nung nalaman ko yon, I had mixed feelings, no? Kasi I lost men. No, happy ka, natanggap mo yung Medal of Valor mo, pero malungkot ka kasi yung mga katabi mo na tumanggap ng bala para sa'yo, they were close to you, no? Mga hindi ka nila, at hindi mo rin sila iniwan, yun nga ang reason siguro na kahit saan ka ma-assign sumusunod pa rin sila sa'yo. Yun po yung Medal of Valor na nakuha ko.